Welcome back to Primo TV guys. So for today's video, magluto tayo ng Bicol Express. Extra spicy na Bicol Express ang titirahin natin for today's video. Samahan nyo ako kung paano ko lutuin to. Tignan nyo. Una, painitin na natin yung kawali. Huwag nang patagalin yan. Tapos depende sa inyo kung anong trip nyo. Pwedeng baboy agad or maglagay kayo mantika. Maggisa muna kayo. Pero sa akin, unahin ko muna yung baboy. Gusto ko medyo toasted yung baboy. Pagkatapos nito, halu-haluin lang natin. Haluin mo lang ng todo. Halo lang ng halo hanggang lumabas yung katas. Lumabas yung sarili niya mantika para mas masarap ang lasa. Ngayon naman, hintayin natin siya mag-brown. Gusto ko yung medyo toasted na siya bago natin ilagay yung mga aromatics natin. Maganda kasi yung medyo brownish na siya Tapos, yung parang kakaiba yung lasa niya. Medyo toasted na lasa. Tapos, nagmamantika talaga ng todo. Diba? Ano sa tingin niyo yung pwedeng gawin dito? Comment down below kung ano yung pwede natin gawin sa ganitong klaseng luto. Ngayon naman, tignan nyo, ang lupit ko, nagtoast-toast pa ako dyan kunyari, no? May pa-toast-toast pa nalalaman So yan, halo-halo lang. Nakikita nyo naman, di ba? Nagba-brown-brown na yung meat natin. At the same time, igigilid na natin siya para mailagay na natin yung isa-isa yung mga aromatics natin. So ito, bawang, sibuyas, luya, at yung pamatay na almoranas, sili. Unahin natin yung luya. Igisa lang natin yung gisa. So kahit wala nang mantika yan, gumamit naman tayo ng non-stick. So okay pa rin siya dyan. Halo lang ng halo. Gisa lang ng gisa hanggang sa maluto siya. Mangamoy siya. Tapos isusunod na natin dito yung bawang. Ganun pa rin, same process, haluin lang natin. Kahit walang mantika yan, okay lang yan, walang problema. Basta ganyan lang, haluin nyo lang para palabasin lang natin yung aroma ng mga panggisa natin. Pagkatapos yan, isunod na natin yung, syempre, ano pa ba? Sibuyas natin, lagyan na natin. So, dito, pwede na natin siyang haluin kasama yung laman para mag-incorporate na yung lasa ng aromatics natin dun sa meat natin. Oh, yeah, may pa-toast na naman si Kuya. Ang titi nyo, pa-toast-toast pa. Tapos, ang susunod natin lagay dito, lagyan na natin ng paminta. Depende sa inyo, lagyan nyo ng betchin, lagyan nyo ng patis. Pero kasi dito, ang gagawin natin pampalasa dito is yung bagoong alamang, yung shrimp paste na gisado na siya. So, nasa bote na siya. Ito, lalagyan ko na siya ngayon ng pampalasa. Pagkatapos, siguro mga isang kutsara lang. Depende sa panlasa nyo. Kung malat-alat, dagdagan nyo. Kung hindi, bawasan nyo. Tapos, ilagay ko na yung sili rito para kumapit na rin yung almoranas dun sa baboy natin. Tapos, lagyan natin ng tubig para pakuluan na natin. Para same time, lalampot na rin yung yung baboy. So, takpan na muna natin. Balikan natin after mga 5 minutes pag kumulo na siya. Then, ilagay na natin yung kakang gata natin. Well, alam niyo naman na walang fresh gata dito dahil nasa Finland tayo. So, bote-boteng gata lang, no? So, isusunod ko rito yung magic sarap para medyo malasa-lasa na siya, no? Tsaka ito, yung dagdag almoranas na chili flakes, chili powder. Maganda yan. Ginagamit ko lagi yan sa mga noodles, sa mga pancit canton. Solid yung anghang yan. Tapos, naglagay na rin ako dito ng sili na haba para kumapit na. Tapos medyo patuyuan lang natin ng konti. Ayan na, kita niyo naman yung output, di ba? So depende sa lasa, depende sa gata, depende sa alat kung paano nyo gawin. So okay ba? Sarap nito. Taob na namang kaldera ito, panigurado.